Gandang hapon po sa ating lahat. Tayo po mag-attendance bago tayo magsimula. Magsayawan po muna. Akyatan, akupan, alarkon. Akupan. Alasate, Aquino, Balsamo. Ate, Balsamo. Lower. Bautista, Beranya, Cabalag. Bautista, Cabalag. Lower. Cabarles, Cabatay, Sinisa. Cabarles to Cabatay, Sinisa. Okay. De Chavez, Ferrer, Garcia. De Chavez. Garcia, Russell, Makalindong, Makasinag. Russell, Makalindong. Okay, lower. Magbanwa, Maranan, Marasigan. Maranan, Marasigan. Mendeja, Mendoza, Nobles. Mendeja at Noble. Ornales, Pagar, Real. Ornales at Real. Lower. Sanchez, Santiago, Chal. Santiago, Sanchez, Chal. Tolentino, Tuazon, Tupas. Tolentino, okay, lower. Velasquez, Vidal, Villostas. Lower. Okay. O2. Aklan, Aguila, Alonso. Okay, lower. Año Nuevo, Arganyosa, Bakay. Lower. Beans, Beher, Bonado. Beans, Beher, Bonado. Lower. Bool, Borja, Bunyo. Lower. Kamson, Katapang, Dimapilis. Lower. Ferrer, Fornal, Garcia. Ferry pala, sorry. Ay, lower. Manalang, Manalo, Mercado. Manalang at Manalo, Mercado. Nabalona, Perez, Soriano. Soriano. Okay. Sulit, Toledo, Untalan. Sulit, Toledo, Untalan. Okay. Lower ko na. Perez. Magbanwa, O1. Ayan. Ano pa? Okay. Sige, dito na tayo, no? Sa 3.4, pagbabahay-bahay. Pagpapatuloy po natin ang ating Unit 3. Kukunti na lang naman to, ilan na lamang po. Ano? Pagkapagka po sa kanyang tahan at kaligiran. Okay. So kapag po sinabi natin pagbabahay-bahay, ito po ay isang mahalagang gawain pangkomunikasyon ng mga Pilipino kung saan ang isang tao o pangkat ay tumutungo sa dalawa o higit pang bahay upang magsagawa ng isang layunin. No, kaya nga po nagbabahay-bahay, meron pong sadya sa bahay na kanilang pinupuntahan. Ano? Ito pong pagbabahay-bahay ay kung naalala po ninyo, naging pamamaraan din ito para makapangalap po ng datos sa kapwa-tao. Ano? At ito rin ay siyempre isa ring mabibilang sa mga gawain pangkomunikasyon natin pong mga Pilipino. Okay?
Maaaring kabilang dito ang pangungumusta, ay naku nawala. Ang pangungumusta, pagbibigay galang, paghingi ng pabor, paghahatid ng impormasyon, o panghihikayat sa pakikiisa sa isang gawain. Okay, ito ay ayan, makalipunan ng gawaing ito dahil personal at tuwirang pakikitungo ang namamagitan sa mga taong sangkot nito po sa pagbabahay-bahay. Ano po, sa pamamagitan ng pagpunta mismo sa tahanan ng iba, nagiging mas malapit, mas bukas at mas makatao ang paraan ng pakikipag-usap. Hindi mo ka na kailangan na gumamit ng mga masyadong mga formal na pananalita. Ano, dahil personal nga po yung lapit po dito. Okay? So kaya po nagbabahay-bahay ang mga tao, ang mga Pilipino dahil nangangamusta sa mga kaibigan o kamag-anak. Ano po, may bisita sa mga bahay o kaya ayan, pagbibigay galang sa nakatatanda, humihingi ng pabor o suporta, halimbawa ay suportang pinansyal kapag nanunulisit, ano, o kaya ay suporta kapag ang isang taong pumupunta o nagbabahay-bahay ay nangangampanya, ano, para sa eleksyon. Ano po, gayon din maghatid ng mahalagang impormasyon. Okay, manghikayat sa isang proyekto, samahan o advokasya at magturo ng teknolohiya o kaalaman. Eh dahil dito, nagiging mahalagang estratehiya ito sa komunikasyong pangkomunidad. Ayan, so mainam po ang pagbabahay-bahay sa pagtalakay ng mga sensitibong issue sa komunidad. Halimbawa, ang mga usapin tulad ng pagbubuntis ng teenager at kawalan ng pagpaplano ng pamilya ay mas madaling mapag-uusapan sa personal at informal na pagdalaw. Ano po? Kaysa sa mga formal na pulong o seminar. Basta kapag ang mga pag-uusapan ay mga sensitibong paksa o issue, mas mainam po na gamitin po ang pagbabahay-bahay. Okay, so sa pamamagitan po nito, mas nalalaman po ang tunay na saloobin, pananaw at karanasan ng mga tao sa komunidad. At ako tutulong din ito upang makapagdisenyo ang pamahalaan, ang NGO o non-government organization at iba pang institusyon ng mga programang mas angkop sa pangangailangan ng mamamayan. Okay. So sinasabi po dito na hindi nalalayo ang pagbabahay-bahay sa tradisyon ng pangangapitbahay na matagal nang ginagawa ng mga Pilipino lalo na sa mga rural na lugar. Okay, sa mga magkakalapit na bahay, ang pangangapitbahay ay nakapagpapatatag ng samahan at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Okay, so sa pangangapitbahay klase, dito po nagaganap ang kamustahan, ano yung usisaan sa buhay ng bawat isa, ng pagbabahagi po ng saloobin, hiraman o palitan ng mga gamit, tsismisan at umpukan. Ano, so minsan nauuwi rin ito sa pakikikain, pakikipag-inuman at pakikitulog na nagpapakita ng lapit ng ugnayan sa komunidad. Okay, so bagamat magkaugnay ang pangangapitbahay sa pagbabahay-bahay, mayroon pa rin silang pagkakaiba po. Ano po, ang pangangapitbahay ay karaniwang kusang interaksyon ng magkakapitbahay sa araw-araw. Okay, so yung pagbabahay-bahay naman class, madalas po ang nagsasagawa nito ay yung mga kinatawan ng pamahalaan, pribadong institusyon o NGO na mayroong tiyak na layuning panlipunan at pangkomunidad. Okay? So ito naman klase, sa slide naman na ito ay babanggitin yung ilan sa mga ah, kultura ng mga Pilipino 'no, kung saan ay may pagbabahay-bahay na nagaganap. Ano, ito po yung una, pagbabahay-bahay tuwing Pasko, na kung saan, yung mga pamilya ay pumupunta sa mga iba't ibang tahanan para ayan magbigay galang sa nakatatanda, magmano
at dalawin po yung mga kamag-anak. O minsan pa yung nanay o yung magulang pumupunta pumupunta sila sa ninong o ninang ng kanilang mga anak, nagbabahay-bahay sila, ano po. So isa pa, pagbabahay-bahay sa pangangaluluwa. Okey, na kung saan dito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-awit ng mga awiting bayan kapalit ang munting donasyon at dasal para sa mga namayapa. So, obserbado ko lang sa aming lugar, ang pagbabahay-bahay tuwing Pasko at sa tuwing, araw ng mga patay ay parang napakadalang ng mangyari. Bihira na akong makakita ng ganito 'no, sa amin. Hindi ko lang po alam kung sa inyo ay gano'n din. Ano, ayan. So, dito na tayo sa daloy po ng komunikasyon sa pagbabahay-bahay at sinasabi nga po na mabilis ang daloy po ng komunikasyon. Dahil ang pinakalayo din po nito ay makarami ng bahay na mapupuntahan sa isang araw. Gayunman, meron pa ring mga nagbabahay-bahay na higit na pinahahalagahan ang kalidad ng pakikipag-usap kaysa sa dami ng kanilang napupuntahan. Kapag mas malalim at masinsinan ng usapan sa bawat tahanang dinadalaw, mas nagiging mabisa ang komunikasyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang impormasyon ang naihahatid, kundi nabubuo rin ang tiwala, pag-unawa, at pakikipagkapwa. Okay. Okay. So sa kabuuan, ang pagbabahay-bahay ay isang mahalagang gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino na nagpapakita ng pagiging personal, makalipunan at mapagmalasakit sa pakikitungo sa kapwa. Isa itong mabisang paraan ng paghahatid ng impormasyon, panghihikayat at pagpapatibay ng ugnayan sa loob ng komunidad. Okay. Sunod, naku patapos na pala agad tayo. 3.5 na tayo ay hanggang 3.7. Pulong bayan, marubdob na usapang pampamayanan. Ito po ay pagpupulong or meeting po sa isang community. Okay. Ito po ay isa rin sa mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino na kung saan, nagtitipon-tipon ang mga mamamayan upang pag-usapan po yung, mga halimbawang mga issue o kaya mga usapin o kaya mga programa na ipatutupad sa kanilang komunidad. Karaniwan po itong isinasagawa bilang anyo ng konsultasyon, paghahanda at sama-samang pagpapasya. Okay. So ang pulong bayan ay may bahagyang formal na katangian dahil nakatuon ito sa isang tiyak na paksa o layunin. Pinangungunahan ito ng isang leader o tagapamuno, ngunit mahalaga ring pinakikinggan at isinasaalang-alang ang mga opinyon at mungkahi ng mga kalahok. Oo, ito naman po yung layunin ng pulong bayan, bakit po isinasagawa ang gawaing ito upang tugunan po ang mga mahahalagang usapin para paghandaan ang mga gawain sa komunidad, lutasin ang mga suliranin, talakayan ang mga programa, ipaliwanag o ipatupad ang mga batas at patakaran. Dahil dito, mahalaga ito sa maayos na pamamahala at pagkakaisa ng pamayanan. Gayun din, madalas isagawa ang pulong bayan kapag may programang pinaplano o sinasakatuparan. May problemang kailangan resolbahin, may pagbabagong ipatutupad sa komunidad at may mga batas o alituntuning kailangang ipaliwanag. Okay. Ngayon, sabi dito, isinasagawa ang pulong bayan upang, ito yung kanina na okay. So, sino naman po ang mga kalahok? Siyempre, hindi po mawawala yung mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Gayon din yung mga ulo ng pamilya, mga opisyal
ng pamayanan, mga residenteng apektado ng issue, mga mamamayang interesadong makilahok, 'no, at pinapakita nito na ang pulong bayan ay bukas sa sama-samang pakikilahok ng komunidad. Okay. So ang pulong bayan ay isang paraan ng mga Pilipino upang mapag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay sa pamayanan. So dito po naipapahayag ng mga kalahok ang kanilang saloobin, mungkahi at pananaw. Mahalaga ring binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na makapagsalita. So mahalaga po ito sapagkat napag-uusapan yung mga suliranin, nabibigyan linaw ang mga hakbang at plano at napaghahandaan ng mga inaasahang pagbabago, napapalakas ang partisipasyon ng mga mamamayan. Sa pamamagitan nito, nagiging mas organisado at demokratiko ang pagharap sa mga usaping pampamayanan. Okay. So bilang gawain pangkomunikasyon naman, ang pulong bayan ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pagkonsulta, pakikinig at sama-samang pagdedesisyon. So hindi lamang ito simpleng pagpupulong, kundi isang proseso ng pagbubuo ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa komunidad. Sa kabuuan, ang pulong bayan ay isang mahalagang gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino na nagsisilbing daluyan ng pagkonsulta, talakayan, pagpapahayag ng saloobin at sama-samang pagdedesisyon. Sa pamamagitan nito, napapalakas ang pakikilahok ng mamamayan at ang pagkakaisa ng buong pamayanan. Ayan. Magtungo na po tayo sa komunikasyong di verbal o yung nonverbal communication, no, pagpapahiwatigan sa mayamang kalinangan. Kapag sinabi nating komunikasyong di verbal, no, tumutukoy po ito sa pagpapahayag ng mensahe ng hindi gumagamit ng salita. Okay, so batid naman po natin na kahit wala tayong sabihin, ay merong kahulugan ang ating mga kilos o yung ating mga galaw o yung ating mga ekspresyon ng mukha. Ano, kabilang nga po sa di verbal na komunikasyon itong mukha, yung tinig natin kapag tayo ay nagsasalita, yung ating kilos o yung body language natin, maging yung kumpas, paghipo, katahimikan, espasyo, oras at mga obheto o mga bagay. Mahalaga ito sapagkat kadalasan higit na napapansin at nabibigyang kahulugan ng tao ang mga senyas na nakikita kaysa sa mga salitang naririnig. Okay. So dito po ay meron pong formula si Merabian. Ito po yung kabuuang epekto ng komunikasyon. Ano, sinasabi na sa tatlong ito, sa verbal, sa tinig at sa mukha, ang may pinakamataas po ay ang mukha o ang ekspresyon ng mukha. Sumunod ang tinig na may 0.38 at pumapangatlo lamang ang verbal na mayroong 0.07. So, pinapakita po nito na malaki ang papel ng tinig at mukha sa pagbuo ng kahulugan ng mensahe. Bagamat ah, tila labis na pinapahalagahan yung dalawang bagay na ito, pinapatunayan lamang nito na hindi lamang sila ang mahalaga sa komunikasyon. Okay, so dito naman ay isa-isahin natin yung ugnayan po ng verbal at di verbal. Okay, so sa aktuwal na komunikasyon, ang kilos, kumpas, ekspresyon ng mukha at tono ng tinig ay tumutulong upang higit na luminaw, mapagtibay o minsan ay mabago ang kahulugan ng sinasabi. So ito po yung unang gamit
ng di-verbal na komunikasyon. Ano? Sinasabi na yung di-verbal ay kapupunuan pala. Siya yung pumupuno sa verbal na komunikasyon. Okay? So, ang mga senyas na di-verbal ay maaring kapupunuan ng komunikasyon. Komunikasyong verbal. So, halimbawa, ayan, maaring sabayan ng kumpas ang pangungusap na ganito na kataas ang aking kapatid. Kumbaga, iminumustra kung ganong kataas yung kapatid. Ano? Gamit syempre ang kamay. O kaya naman ay sabayan ng ngiti ang pagsasabing masaya ako sa aking marka. Sa ganitong paraan, pinatitibay ng mga senyas po natin yung kahulugan ng salita o kahulugan ng ating pahayag o ng ating sinabi. Okay? Yan yung unang gamit, kapupunuan ng verbal. Sunod, ayan, pamalit sa wika. Maaari din gamitin ang mga senyas na di verbal sa halip na salita. Halimbawa, ang pagtango ay katumbas ng oo habang ang pag-iling ay nangangahulugang hindi. Sa ilang pagkakataon, sapat na ang galaw ng katawan o ekspresyon ng mukha upang maipahayag ang damdamin ng hindi na nagsasalita. Ito naman ang ikatlong gamit, pagpapabulaan sa wika. Na may mga pagkakataon namang sinasalungat ng senyas sa di verbal ang sinasabi ng wika. Okay? Halimbawa, no, sabihin nating sinabi ng isang tao na siya ay masaya pero malamlam naman yung mata. Ano at yung ngiti niya ay talagang pilit. Ano, kumbaga tinatago niya yung kanyang tunay na nararamdaman. No? Pero yung mata na o yung ngiti, yung expression ng mukha na mismo yung nagbibigay ng pinakamensahe ng or ng kanyang nararamdaman. Ano, so doon nagkakaroon ng magkasalungat na mensahe. Sa ganitong sitwasyon, madalas ay higit na pinaniniwalaan ng tagapakinig ang ipinahihiwatig ng kilos kaysa sa salita. Okay, so ito naman po ang ikaapat na gamit, pag-ayos ng daloy ng usapan. So, maaari ring gamitin ang mga senyas na di verbal sa halip na salita. Halimbawa, ang pagtango ay katumbas ng oo habang ang pag-iling ay nangangahulugang hindi. Sa ilang pagkakataon, yun nga po sapat na ang galaw ng katawan o ekspresyon ng mukha upang may pahayag ang damdamin ng hindi na nagsasalita. Okay. So, ito naman po yung mga mahalagang katangian no, ng senyas sa di verbal. So, sinasabi na ang kahulugan po ng mga di-verbal na salita o na di-verbal na komunikasyon ay nakabatay talaga siya sa konteksto. Ano ba yung context, bakit ganoon yung ipinahiwatig ng kanyang muka o bakit ganoon ang kanyang kinikilos. Okay, maaari din itong gamitin ng sinasadya o hindi sinasadya. Okay, ang kahulugan nito ay kadalasang naaayon sa napagkasunduan ng isang lipunan o kultura. No, dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon ay magkatulad ang kahulugan ng mga senyas, lalo't higit kung magkaiba ang kultura o nasa magkaibang bansa. Ano, pinapakita nito na ang pag-unawa sa di-verbal na komunikasyon ay nakasalalay hindi lamang sa kilos kundi pati sa sitwasyon at kulturang pinagmulan nito. Okay, so dito naman ay inuri naman yung mga tatlong anyo ng komunikasyon di-verbal. So una, yung komunikasyon sa pamamagitan ng senyas, komunikasyon sa pamamagitan ng aksyon, at komunikasyon sa pamamagitan ng obheto o yung mga bagay. Okay. So, yung senyas, ito po yung mga kumpas o galaw na pumapalit sa salita, gaya ng hand signs o kumpas ng kamay. So, yung action naman,
Tumutukoy naman po ito sa paglakad, pagkain o ibang kilos na maaring bigyan ng kahulugan. At ang obheto naman ay kinabibilangan ng mga gamit tulad ng alahas, damit, aklat at disenyo ng bahay na maaari magpahiwatig ng katayuan, interes o pagkakakilanlan ng isang tao. So, sinasabi na pati pala yung mga pag-aari natin, may kahulugan din pala yan. Ano, kung halimbawang makita natin, halimbawa lamang po na ang ginagamit ng isang tao ay yung latest na iPhone. Pwede nating maisip o ma-conclude na siya ay nasa, may kaya, ano, nasa may kayang pamilya. Dahil, kumbaga kayang bumili ng ganoong klase ng, pag-aari. Okay. So, ito naman yung mga halimbawa ng mga di verbal na mensahe. Ano po, ekspresyon ng mukha, pisikal na anyo, paraan ng pagdadala sa sarili, paraan ng pagtingin sa kausap, kumpas at galaw ng katawan. Ang mga ito ay nagsisilbing dagdag na mensahe na tumutulong sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng ipinahahayag. Ano? Okay. Sa kabuuan, ang komunikasyong di verbal ay isang mahalagang bahagi ng mayamang kalinangang Pilipino. Ipinapakita nito ang komunikasyon ay hindi lamang nakasalalay sa salita, kundi maging sa kilos, ekspresyon, espasyo, oras, katahimikan at mga bagay na nakapaligid sa atin. So, wastong pag-unawa rito, nagiging mas mabisa at mas malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Okay. So, nandito na tayo sa huling bahagi, yung mga ekspresyon lokal, tanda ng matingkad, masigla at makulay na ugnayan, kwentuhan. So, yung ekspresyong lokal klase, ito po yung mga likas at ordinaryong pahayag na ginagamit ng mga tao sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Hindi laging literal ang kahulugan ng mga ito. Okay? Kaya't maaring hindi agad maunawaan ng mga taong hindi bihasa sa isang partikular na wika o regional na pananalita. No, dahil dito, nagiging mahalagang tanda ang mga ekspresyong lokal ng natatanging pagkakakilanlan ng isang pamayanan. Okay. So, ang ekspresyong lokal o mga local expression, mahalaga po ito dahil nagpapahayag ang mga ito ng damdamin at saloobin, nagpapakulay sa usapan at kwentuhan, nagpapakita ng pagkakakilanlang pang kultura, nagbibigay ng kaibahan sa isang wika mula sa iba. Sa madaling sabi, ang mga ito ay buhay na bahagi ng kultura at komunikasyon ng mga Pilipino. Ngayon, may mga halimbawa po tayo dito ng mga ekspresyong lokal, no? Marami 'tong mga ekspresyon lokal, pero ito lamang yung mga, um, karaniwan na mga ekspresyon, yang mga 'yan. Okay. So, itong mga ekspresyong ito, yung "Manigas ka", "Bahala na si Batman", nagpapakita po ng kasiglahan at pagiging mapagpahiwatig ng wikang ginagamit sa pang-araw-araw. Okay. So, dito na tayo sa Batanggenyo at kanilang pananalita. Kilala ang mga Batanggenyo sa pagsasalita ng Tagalog na may natatanging punto. Ano po, karaniwan din sa kanila ang paggamit ng mga salitang "e" at "ga" sa pangungusap. So, ang ganitong paraan ng pagsalita ay bahagi ng kanilang lokal na identidad at nagsisilbing tanda ng kanilang pagiging kakaiba sa iba pang nagsasalita ng Tagalog. So, bukod sa pananalita, kilala rin ang mga Batanggenyo sa ilang natatanging katangian tulad ng, ayan, pagpapahalaga sa paggalang gaya ng konseptong matanda sa dugo, pagiging malapit sa kapamilya at kamag-anak, pagiging magkakasama sa mga pagtitipon hanggang matapos ang pagdiriwang.
Pinapakita nito na ang kanilang wika at mga ekspresyon ay nakaugat sa kanilang paraan ng pamumuhay at pakikipagkapwa. Okay. So, ito naman po yung mga salitang Batanggenyo. Na bagamat hindi ito mga ekspresyon lokal, pero ito naman ay mga salitang lokal na karaniwan ay naririnig dito sa Batangas. Okey? So, yung kadlo ibig sabihin, igib o kumuha ng tubig. Yung kagaykay naman, kuliglig. Itong kagaykay hindi ako pamilyar dito, ano. Itong kalamunding 'yan, ito yung pamilyar sa akin, kalamansi. Itong kalasti hindi rin ako pamilyar dito sa kalasti 'no. So, yung pagaw, paos, palakat, 'yan, sigaw o malakas na pagtawag. Sagimis, turon, yung sakol ay pagkain gamit ang kamay. Tabig, ibig sabihin, masagi o matamaan ng hindi sinasadya. At yung tagaktak ay tuloy-tuloy na pagpatak, gaya ng pawis. Okay. So, sinasabi na ang mga lokal na salita ano, ay mahalaga dahil sumasalamin ang mga ito sa kultura at karanasan ng mga tao. Gayun din, nagdadala ang mga ito ng kakaibang kulay sa komunikasyon at nagpapakita ang mga ito ng pagiging malikhain ng wika, nagpapatibay ang mga ito ng pagkakakilanlang regional. Ano kasi may mga salita klase na ah, madalas na ginagamit, halimbawa ay dito sa Batangas, pero napakadalang gamitin sa ibang lalawigan, halimbawa ay sa Mindoro. Ano po, dahil dito ang ekspresyon lokal lokal ay hindi lamang pananalita, kundi ayan, bahagi rin ng pamana ng kultura. Okay. So ang mga ekspresyong lokal, tapos na, ay mahalagang bahagi ng komunikasyong Pilipino. Sa mga salita, parirala at tukal na katawagan na ipapakita ang kasaysayan, identidad at kultura ng isang lugar. Dahil dito, mahalagang kilalanin at pahalagahan ang mga ito bilang buhay na bahagi ng ating wika at pagkakakilanlan. Okay. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po yung ating Unit 3. Ano, so, para naman sa inyong pagsusulit sa inyong midterms, ang saklaw lamang po, ang sakop po ng midterms nyo ay Unit 3 lamang, ha? Dahil yun pong ating, Unit 2 ay under po siya ng prelims po natin. Ano, so dun po sa Unit 2.3, 2.5 nagbigay na lamang po ako sa inyo ng activity para dun at hindi ko na po yun isasama sa ating, midterms. Okay po. So bale Unit 3 na lamang ang kasama po sa midterms natin. Tapos ang type of exam po ng midterms ay multiple choice, identification. Nagbigay ako ng identification dahil isang topic lang naman at saka madadali pa. So, nagbigay ako ng kaya merong identification at essay. Okay. So, same goes with ADI. The type of exam is multiple choice, identification, and essay. Okay, so and the coverage is on the Unit 3. Okay? So, meron po ba kayong katanungan, class? So, Ade, regarding to the presentation, I'm allowing you to speak English. Okay? Maybe the your part is also English, so you can explain it comprehensively. Okay? Meron po kayong tanong? Pag may tanong pa, taas ang kamay ha, at kung wala, ay thumbs up kung wala na, para ay dismiss ko na po kayo ngayon, ha? Hindi na po ako magbibigay ng gawain ngayong midterm, mag-review na lamang po kayo. At sa finals po ninyo ay wala na rin akong ibang ipapagawa, yun na lamang pong ating presentasyon. Okay, so akin na ring inaayos yung ating guidelines sa ating finals para makapag-usap na rin kayo tungkol doon. Ano po,
Bagamat yung ating yung semestral project pala guidelines pala sa semestral project. So, bagamat kakaunti lamang yung duration ko na hinihingi doon sa ating semestral project, ay mas mailalabas niyo doon yung inyong creativity. Kasi siyempre kailangan pa yang i-edit, kailangan niyo pa halimbawang, mapalabas sa talagang kayo ay nasa studio, yung mga ganong consideration. Okay. So, hanggang dito na lamang. Ako po ay mag-i-screenshot as a proof na tayo po ay nakatapos ng ating unit, ating topic po sa ating terms. Okay, so stop ko na rin ang aking tracker. Yan, okay na. Kung wala na po kayong katanungan, maraming